Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan kong muli ang gumawa ng akdang ito. Walang iba, kundi si Antoniano Bari. Maraming salamat ulit sa iyo, bro, sa pagbahagi ng kwentong ito sa aking channel. Yun lamang po mga kapatid. Ating tunghayan muli ang ikatlong kabanata ng kwentong ito na pinamagatang Berhel at ang agimat ng sinturong Armageddon. Matapos niyang mabili ang mga kinakailangan niyang mga arma sa gun shop na yon, ay agad naman siyang nagpunta sa pandayan na pag-aari naman ng kaibigan ni Mang Carlito. At doon ay nagpagawa siya ng 2 itak na pauukitan niya ng mga letra na mayroong katumbas na mga orasyon ang bawat isa, na mula naman sa libretang bigay sa kanya ni Mang Nitoy. Mga ambo, mga kailan ko kaya makukuha yung mga itak na pinapagawa ko para alam ko kung anong araw ko po siya babalikan? Kung mahihintay mo mamayang hapon lang tapos na ang mga to. Maswerte ka at tapos ko na lahat ng order nilang mga itak at iba pang gamit sa pagsasaka. Kaya may oras na akong gawin ang ipinapagawa mo. Ganun ba? Sige po, antayin ko na lang sa labas. Doon na lang muna ako sa sasakyan maghihintay. Sige Berhel, huwag kang mag-alala dahil saglit ko lang gagawin to. Turan ni Mang Ambo. Pagdating ng hapon, ay gawa na ang 2 itak ni Berhel. O Berhel, tapos na. Heto na yung pinapagawa mo. Ayos Mang Ambo nga. Pulidong-pulidong pagkakagawa. Siyempre, yan ang trabaho ko Sagot ni Mang Ambo at agad namang binayaran ito ni Berhel. Pagka-uwi ni Berhel sa kanilang tahanan, ay agad niyang binasbasan ang kanilang mga magiging armas. Kasama na rin doon ang mga dati pa nilang mga gamit sa pakikipaglaban sa mga aswang sa tuwing sila ay nagroronda sa gabi. Gamit ang langis na kanyang ginawa, ay binasbasan niya ang mga ito ayon sa katuruan ng libreta. Samantala, sa isang malaking bahay sa bayan na pag-aari ng isang mayamang negosyante mula sa Cebu na si Manuel Escosar, ay sarap na sarap sa pagkain nito ng sariwang atay na dala ng kanyang isang tauhan na kapwa rin niyang taga Cebu. Nagtataka naman ang ibang residente doon dahil bakit daw mula Cebu ay pinili nito sa La Union magnegosyo sa halip sa Maynila. Subalit para naman sa mga magsasaka ay hindi naman nila ito alintana. Dahil sa lahat ng mga namamakyaw ng mga produkto ng mga magsasaka doon, ay siya ang pinakamahal kong bumili ng mga produktong pag-agrikultura. Kaya naman marami din ang kanyang mga nagiging suki na magsasaka at maging ang kanyang tindahan ay gayon din dahil sa sobrang abot kaya ang mga presyo ng kanilang mga paninda. Ayos malinamnam ang isang to. Ibang-iba talaga kapag bata ang biktima. Sariwang-sariwa ang mga laman loob. Lalong-lalo na yung puso na kinain ko kanina. Malasang-malasa talaga. Sambit pa ni Manuel matapos itong kainin na tila isang masarap na putahe ang kinakain niyang atay ng tao nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Sino yan? Boss, si J. Marto. Pwede po ba akong pumasok? Sagot ng isang lalaki mula sa likod ng nakasarang pinto. Sige, pasok. Sabihin mo na kaagad kung ano man ang kailangan mo at kumakain ako dito. Ayokong naiistorbo. Boss, may ibabalita ako sa'yo. Masamang balita ito. Sige, sabihin mo na kaagad at ayokong binibitin ako. Lalo na't ganitong kumakain ako. Boss, kilala na namin
ang mga antingero na pumatay sa mga kasamahan natin. At sino naman ang mga hinayupak na mga antingero na yon? Hindi po malino ang buong pagkakakilanlan nila, boss. Pero ang alam lang po ng kasamahan natin na nakatakas sa labanan nila ay mag-ama daw sila. Siya lang kasi ang natirang nakatakas, boss, sa grupo nila. Lahat napatay ng mga yon. Mga hayop! Punyeta! Galit na sigaw ni Manuel, kasabay ng mga malulutong nitong mura. Boss, sadya yatang may kakayahan yata ang mag-amang yon. Dahil sa bilang nilang 8, ay isa lang ang natira. Sumpain ang 2 pangaas na yon! Sige, Jemar. Hayaan mo't uutusan ko ang mga alagang uwak na magmanman para mahanap ang 2 punyebas na yon. Sige, boss. Di na rin po ako magtatagal. Babalik na din po ako sa bodega natin. Sige, Jemar. Lumakad ka na. At ako naman ay busy pa dito sa kinakain ko. Opo, boss. Sige po. Sino kaya ang 2 yun? Kung sino man sila ay nagkamali sila ng bilangga. Tanging mga purong aswang na gabunan lamang ang pwedeng makatalo sa kagaya kong aswang na hanagob. Bulong nito sa sarili ng mga sandaling yon. Kunting description lang po tayo, mga kapatid, tungkol sa mga hanagob at naghamon ng mga aswang. Ang aswang na hanagob ay saling lahi ito ng aswang na gabunan at mangkukulam, babaylan o di kaya'y manggagaway. At ang aswang na daghamon naman ay saling lahi ito ng gabunan at antingero o di kaya'y mga salamangkero. At ang tanging mga purong aswang na gabunan pa lamang ang may kakayahang makakatalo sa mga ito. Dahil ang mga gabunan ang pinakamatandang lahi at pinakamalakas na uri ng aswang sa Pilipinas. Dahil sila ang kinikilalang pinakamataas na uri ng aswang sa ating bayan. Yun lang po, mga kapatid. At balik na po tayo sa kwento. Humanda kayong 2 sa akin. Dahil sisiguraduhin ko na bago pa man kayo muling sikatan ng araw, ay gutay-gutay kong iiwan ang katawan ninyo. Sa oras na tayo ay magkaharap, kung sino man kayong mga pangas kayo. Dugtong pa nito. Sa kabilang dako naman, matapos na basbasan ni Berhel ang mga armas na kanilang gagamitin sa kanilang pagroronda, ay agad namang ibinigay nito ang mga binili niyang bala ng shotgun sa biyenan niyang si Mang Carlito. Samantalang si Mang Carlito naman ay mayroong mga dalang mga nakabalumbon na animoy mga tali at ibinigay nito kay Berhel ang isa sa mga ito. Berhel, eto na yung mga ibinilad kong mga buntot pagi. Tamang-tama, mas maraming armas, mas maganda ang magiging laban natin sa kanila. Oo nga po pa. Tamang-tama. May mga binili na din akong mga bagong bala para sa shotgun nyo. Tapos, nagpagawa na din ako ng mga itak na may orasyon. Kagaya ng mga punyal na pinagawa ko noon na gamit-gamit natin. Ganun ba? Ayos yan. Saktong-sakto ang timing mo, anak. Kasi paubos na din ang mga bala ko. Buti na lang at bumili ka kaagad. Pero mas magandang klase po itong balang nabili ko sa gun shop pa. Kasi ang mga balang to ay umaapoy pag tumama sa target niya. Kaya siguradong may paglalagyan ang mga aswang na mababaril nyo gamit ito. Aba mas mahusay pala kung ganon. Sana ay may magpakitang aswang mamayang gabi sa pagroronda natin para masubukan ko ang lakas ng balang yan. Turan pa ni Mang Carlito habang nakangiti. Kinagabihan ay muli na naman silang nagrondang magbinan gamit ang kani-kanilang mga motorsiklo. At tulad ng nauna nilang ginawa, ay sinuyod nilang muli ang buong barangay na madaanan nila. Ang mga barangay tanod naman na nasa labas ng kanilang barangay hall ay abala sa pagkwekwentuhan habang nagkakape. Kaya huminto ang magbinan sa mga tanod na yon at wika kaagad ng isang tanod ay, "Mga boss, mukhang pinanindigan nyo na talaga ang buwis buhay na pagroronda niya yan ah. Wala naman kayong napapala dyan kung didisgrasya lang. Ni wala nga kayong sahod eh." Oo nga mga boss. Ba't di nyo na lang kaya ibangga sa puno? O kaya naman ay hihulog nyo na lang sa bangin yung mga motor nyo kasama kayo? O di naman kaya ay magbigti na lang kayo? Total nagpapakamatay din lang naman kayo eh. Pang-iinsulto pa ng dalawang tanod sa magbiyanan. Ayos lang yun mga pare koy.
Di bali nang mamatay kami sa pagroronda na to. At least, mamamatay kaming lumalaban. Kesa naman sa wala kaming ginagawa at piliing manahimik na lamang habang unti-unting nilalapan ng mga aswang ang mga katawan ng pamilya namin. Hoy! Kayong mga duwag na tanod! Mahiya naman kayo sa balat ninyo! Pinapasweldo kayo ng barangay para magbantay ng kaayusan dito sa lugar natin. Tapos kayo, pakapi-kapi lang dyan habang nagkikwentuhan. Lupit nyo rin, no? Kayo sana ang lapain ng aswang nang malaman nyo ang pinagsasabi nyo. Mga hayop na to, kung magsalita, akala mo naman katatapang, mga duwag naman. Sermon ni Mang Carlito sa mga tanod, saka sila muling nagpatuloy sa kanilang pagroronda, habang ang mga tanod naman ay naiwang walang imik. Habang binabaybay nilang magbinan ang kalsada na palabas sa kanilang barangay, ay mayroon silang narinig na sigaw ng isang babae nang matapat sila sa isang bahay na malayo sa mga kabahayan doon. At nang tunguhin nila ito, ay kitang-kita nila na may 3 mga lalaki ang nakatuwad at nagpapalit anyo bilang malalaking aso na agad naman nilang binabaan. Hoy mga impakto! Kami ang harapin nyo! Yung mga di kayo kayang labanan lang ba ang kaya ninyo, ha? Kami ang subukan nyo nang magkaalaman na! Sigaw ni Berhel sa malalaking aso na yon. Tunog ng buntot pagi nang ihagupit ito ni Berhel sa lupa. Tignan mo nga naman, at nakuha pang magtapang-tapangan ang mga demonyo na to. Saad ni Mang Carlito, sabay kasa ng kanyang shotgun. Agad na sumalakay ang mga aswang nang lapitan sila ni Berhel. At dahil sa mga karanasan nila sa pakikipaglaban sa mga aswang na magkasama, ay madali na lamang sa magbinan ang makipagsabayan sa mga ito nang walang kahirap-hirap laban sa mga nilalang ng dilim. Akala siguro ng mga lintik na mga aswang na to magpapataig tayo sa mga to. Pwes, nagkakamali kayo mga impakto. Sige, lumapit ka pa ng kunti nang matikman mo ang lakas ng shotgun ko. Asik pa ni Mang Carlito, saka itinutok nito ang kanyang shotgun sa papalapit na sa kanyang asong itim. Wasak ang bungo ng isa sa mga aswang matapos itong paputukan ni Mang Carlito ng gamit niyang shotgun. Saka naman ito nasunog dahil sa balang ginamit sa naturang baril. Berhel anak, tama nga ang sinabi mo. Magandang klase nga itong nabili mong bala. Oo nga pa Sunog ka agad yung aswang 2 tira pa lang yan. Bulalas naman ni Berhel. Mabilis na napatay nilang magbinan ang mga aswang na walang kahirap-hirap. Subalit sa mga sandaling yon, ay lingid sa kanilang kaalaman ay mayroon na palang nagmamanman sa kanila nang di nila ito nalalaman. Dahil mula sa dilim ay may isang nilalang ang nagmamanman sa kanilang magbinan. At ito ay ang alagang uwak ni Manuel na nakadapo lang sa isang sanga ng punong akasya. At hindi ito agad-agad na mapapansin dahil na rin sa kulay at balahibo nito at sa dilim ng gabi. Ang mga aswang na asong itim ay pawang mga pain lamang ni Manuel yon upang malaman ni Manuel kung sino ang kumakalaban sa kanya gamit ang alagang uwak na siyang tagamanman para sa kanya. Kayo pala. Kayo pala ang pangahas na kumakalaban sa mga lahi naming mga aswang. Galit na sambit ni Manuel sa kanyang sarili matapos itong malaman ang sinapit ng kanyang mga pinadalang aswang mula sa kamay ni Berhel at Mang Carlito. Mga animal lantingero! Magbabayad kayo sa akin! Sa oras na magkasalubong tayo, ay isinusumpa kong pagsisisihan nyo na nabuhay pa kayo dito sa mundo dahil nagkamali kayo ng binangga. Galit na turan ni Manuel, saka ito umangil na parang isang mabangis na hayop.
Nabulabog ang buong bayan sa sigaw na iyon ni Manuel dahil tunay na dumadagundong ito na animoy kulog na sobrang lakas kapag ito ay narinig mula sa labas. Kaya naman, nabahala ang asawa nitong si Helen at agad niyang inutusan ang kanyang anak na si Jonathan na bumaba sa basement ng kanilang bahay upang sawayin ang sariling ama. Papa, ano ba yan? Tama na yung pagsisigaw mo. Baka mamaya niyan mabisto pa ng mga tao dito kung sino talaga tayo. Paano na lang kung mabuking nila tayo? Paano ang negosyo? Paano na tayo makakakain ng laman ng tao na di nahuhuli? Kung ganyang ipinapahalata mo ang pagiging aswang natin. Kaya tama na Papa, huwag kang magpadalos-dalos kasi masyado kang nagpapadala sa bugso ng damdamin mo Pagsasaway ni Jonathan sa kanyang ama. Kung ganon, pues tulungan mo akong gumawa ng paraan para mabura sa mapa ang dalawang antingerong yan. Huwag kang mag-alala Papa. Magpapadala ako ng mga amaranhig na gugulo sa bawat barangay dito sa atin mamayang gabi. Tignan natin kung kaya ba nilang pigilan ang mga amaranhig natin. Tignan nga natin kung hanggang saan ang yabang ng mga antingero na yan laban sa 50 amaranhig na ipapadala ko. Sambit pa ni Jonathan. Mahusay ang naisip mo, Jonathan. Napakatuso mo talagang anak. Di ko man lang naisip na may amaranhig pala tayong nakatago dito sa basement. Nakangiting wika ni Manuel matapos marinig ang mga pinaplano ng anak. Sinabi mo pa, sa'yo lang naman ako natuto pa Kaya kanino pa ba ako magmamana? Kundi sa'yo, natuso rin. Tama ka anak, tama ka. Nasa akin ka nagmana at hindi sa iyong mama. Tugon ni Manuel sa anak at nagtawanan na lang ang mag-ama. Nang makauwi naman na sina Berhel at Mang Carlito, ay napag-usapan nilang magbinan ang tungkol sa di matapos-tapos na pagsalakay ng mga aswang sa bawat barangay sa kanilang bayan. At doon ay naghinala na si Berhel na mayroong sinuman ang nasa likod ng kaganapang nangyayari sa kanilang bayan. Sigurado ako pa na may isang namumuno sa mga aswang na gumagala at umaatake sa mga taga rito sa bayan natin. Kasi kung wala bakit panay-panay na lang ang mga pag-atake ng mga aswang na to dito sa ating bayan? Panimula ni Berhel habang sila ay muling naghahanda sa kanilang muling pagsabak sa pagroronda at pakikipaglaban sa mga aswang. Yan nga din ang sa palagay ko anak Kaya hindi nawawalan ng mga bangkay ang kada barangay dito sa bayan natin. Dahil kapag dito tayo sa lugar na to nag-iikot lang, ay sa kabilang barangay naman sila sumasalakay. Sagot naman ni Mang Carlito. Nang mag-umpisa na sila sa kanilang pagroronda, ay inuna muna nilang nilibot ang katabing barangay. Dahil katulad din sa barangay nila, ay balot din ng takot ang mga residente doon. At kung mayroon mang maglakas loob doon na magronda at magsariling grupo, ay mangilan-ngilan lamang sila. Magandang gabi, Mang Gusting. Aba, ayos Mukhang marami ka po yatang nahikayat na sumama sa pagroronda nyo ng mga anak mo. Ani ni Berhel sa kabilang grupo ng mga nagroronda. Oo! Nakita kasi nila na dinaig nyo pa ang mga opisyal ng barangay sa inyo. Kasi ang sisipag nung mag-ikot gabi-gabi Samantalang sila na mas marami nasa barangay hall lang, pakapi-kapi. Ganun talaga Kaya nga mas maganda pa tong ginagawa natin na tayo-tayo na lang ang siyang nagkukusa. Kesa naman asahan pa natin silang magkusa, kailan pa yon? Tama ka doon, Carlito. O paano? Di na namin kayo aabalahin pa. At may tatanuran pa kasi kaming buntis doon sa may unahan. Sige po, Mang Gusting. Mag-iingat din po kayo. Pero kung sakali naman dito-dito lang naman po kami ni Papa na paikot-ikot sa lugar nyo. Kaya makakaasa din po kayo sa tulong namin. Pangako naman ni Berhel sa grupo ni Mang Gusting. Ngunit bago pa man humiwalay sila Berhel sa grupo ni Mang Gusting, ay nakarinig sila ng isang alulong ng mga aso
na agad namang ikinaalarma ni na Berhel at ang grupo ni na Mang Gusting. Mukhang ayan na yung mga tinutugis natin Papunta siguro ang mga yan doon sa bahay na sinasabi mo, Mang Gusting. Gusting, isama mo kami ni Berhel papunta dun sa bahay ng buntis na sinasabi nyo. Baka makatulong kami ni Berhel doon. Anang pa ni Mang Carlito kay Mang Gusting. Sige! Dito tayo dumaan para mas mabilis. Shortcut kasi dito papunta dun sa bahay ng tinutukoy ko. Sang-ayon naman ni Mang Gusting. Agad namang narating ni na Berhel at Mang Carlito ang nasabing tahanan kasama si Mang Gusting at 10 ng mga kasamahan nito. At agad naman silang pinatuloy ng may-ari ng naturang bahay. At habang sila ay naroon, ay may nararamdamang kakaiba si Berhel ng mga sandaling yon. Isang kakaibang pakiramdam na dulot ng kanyang sinturong Armageddon. Berhel anak, ayos ka lang ba? Ba't parang balisa ka dyan at parang di ka mapalagay? Para po kasing may gustong ipahiwatig sa akin tong anting-anting ko pa Wika ni Berhel. Alay, kape muna kayo mga kasama. Pasensya na't kape lang ang may aalok ko sa inyo mga kasama. Gawa ng pinag-iipunan ko po kasi ang panganganak ng asawa ko. Nahihiyang saad pa ni Ronaldo na asawa ng buntis. Ayos lang sa amin yun, Ronaldo. Ano ka ba? Basta ang mahalaga mapigilan man lang namin ang mga pagsalaki ng mga aswang dito sa barangay natin. Buti nga sumama sa atin sina Berhel at ang binan ng si Carlito na taga-kabilang barangay para tumulong sa atin. Saad pa ni Mang Gusting. Di nagtagal ay umalulong ulit ang mga aso. Tanda na papalapit na ang mga aswang sa kanila. Andito na sila. Pa, ang disabog mo. Andito Berhel. Saktong-sakto. At nang masubukan ko ulit sa kanila ang mga bagong bala na binili mo. Sagot naman ni Mang Carlito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lahat at sila ay nagkaisa sa kanilang paghahanda. At nang ilang saglit pa ay biglang nagsilabasan na ang mga aswang mula sa kanilang pagtatago sa likod ng sagingan na malapit lang sa bahay ni Ronaldo. Nako, Diyos ko! Ang mag-ina ko! Gimbal na bulalas ni Ronaldo nang makita niyang pumasok na ng tuluyan ang mga aswang sa kanyang bakuran. Ang mga aswang na sumalakay sa bakuran ni Ronaldo ay binubuo ng grupo ng mga itim na malalaking aso at malalaking itim na baboy na sinamahan pa ng mga pangkaraniwang aswang. At ang kanilang pangkat ay binubuo ng 8 gutom na mga aswang. Paganda na po ng paganda ang kwento ni Berhel. Kaya sana ay abangan nyo ang ika-4 na kabanata ng kwentong ito sa susunod kong upload mga kapatid. Yun lamang po. Pero bago ako mag-shoutout, ay papasalamatan ko muna ang aking member. Walang iba kundi si Queen Jason. Maraming salamat sa iyo sis sa pag-member sa aking channel. Yun lamang po mga kapatid. At dako na tayo shoutout. Mega love shoutout kay Rogelio Cruz, Tig Diggs, Rosalinda Amor, Julieto Jao Mapa, Zac Ron Roja, Belinda Fanunciano, Miss Miami Laurel, at kay Chris Alcantara. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan.
Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pakikinig sa aking channel. So, kita-kits tayo ulit sa ika-4 na kabanata ng kwentong ito sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!